Rado, rado. Lado. Tuh, rado. Karpa nih. Wasdak mga master, nangadlaw nga pala kami ni Master Gudo ngayon og biyahe. At sobrang lipay ng aming mga dagway kasi mamimingwit na naman kami at hindi na padugay-dugayin namin pa. At dito na, umabot na kami dito sa aming pag-iispatan ngayon. Nagitis nga at nangisi talaga yung aming mga dagway kasi excited na kaming mamingwit. At syempre hindi na pinadugay-dugay pa. Agad-agad na nag-ready, nag-andam na kami dito. At sobrang linaw pala ng spot dito ngayon. Sobrang napakalinaw ng tubig. Master Gudo dito, naghagis na. At ako po dito, gipang-andam ko na dito, ready yung aking mga kawil. At andam din ako dito ng mga baliungan para aking lilingkuran. At sa mga oras ito, gipang-kamangan ko ng fishing hook yung aking fishing line. Sobrang excited na talaga ng aking dagway. Ito pala yung aking ipapaon ngayon. Titistingan ko dito magpaon dito ng hipon. Sana naman talaga makakahuli at makakadakop ito ng isda para malilipay na naman yung aking dagway. At hindi na pinudugay-dugay, balibag na dayon para makakita ng isda. Tutukbin niya agad. At dito banda-banda, biglang namimikog yung aking mga daliri kaya pinislit-pislit ko muna. At sa mga puntong ito ay may kumagat na singkawil kaya bigla kong binunlot. At pagkabira ko dito ay umanimoy nadala. Ano kaya yun? Di ba kayo yung alimatok lang ang mitandog? At binunlot ko na naman dito. Umangya po niya mo, sani mani oy. Mabuti pa si Master Gudo, nakahuli na siya. Sobrang ngisi ng kanyang dagway. Sa mga oras ito may naguyog-uyog na naman sa aking pamatok kaya binunlot ko na agad dito. At pagkabira ko dito ay sobrang lipay ng aking dagway kasi nakahuli na ako ng isda. Yung una ko palang nahuli ay isang mayan siklit. Maliit na gamay pa man kaya agad-agad kong pinakawalan. Sabi niya, salamat kayo, Col. Sabi ko naman, oh, way sa pa yan. At dito naman banda-banda pagkabalik ko ay may kubagat na naman. Naguntol-untol at nagsalom-salom yung aking pamatok. Hindi ko na pinadugay-dugay ko. Binigyan ko na agad dito ng mga gandang bira. At pagkabira ko dito ay medyo mabigat-bigat na siya ng gamay. Kidako-dako ng gamay naman dahil eh. Pinasuya ko agad kay Master Gudo. Sabi ni Master Gudo, kalibay ka gamay. Gamay ba nga sakto naman gud ni? Gwapo kay nga mayan siklit oh. At dahil sa sobra kong tuwa, hindi ko na siya pinasailo. Agad-agad ko siyang binutang sa aking hiwagang sudlanan. At syempre di na padugay-dugay pa, pain agad. Baka may mga kamag-anak pa itong nag-aantay dyan sa ilalim ng tubig. Mahirap na, baka ako'y mapagalitan ng mga isda kasi sobra kong tagal makapain sa aking kawil. At sa mga oras ito ay pira na naman. Pagkabira ko dito ay akala ko'y sagbot talaga yung nahuli ko pero nagkisi-kisiman. Pagtanaw ko ay may isda man din nadala. At pagkatanaw ko dito ay mayan siklid na naman. Nalilipay na magmaayo yung aking dagboy kasi dako-dako na. At sa mga oras ito ay pinalabas ko na sa aking bulsa yung aking suman. Ipapain ko ito sa aking isang kawil. Manghihinaot at mamamamasin ako na makakahuli ako ng karpa gamit itong suman na ito. At di na pinadugay-dugay, hapos na dayon. Itataan ko lang ito dito, baka talaga kakainin ito dito ng Magikarp. Pagkalingon ko kay Master Gudo ay nakahuksit na siya. Grabe tisngit talagang maayo yung kanyang dagway. At ako rin dito pagkabira ko ay meron na po akong huli di ay. At biglang nagsalita yung maliit na mayan siklit. Sabi niya sa akin, "Ya, pakawalan mo ko please kasi gusto ko pang makarating sa Grand Line." At siyempre dahil parang pamilyar ko talaga yung sinabi niya, agad-agad ko siyang pinakawalan. At binalik pag-itsa agad yung aking kawil. At sa ilang libong sandali ay dinakma agad ng isda kaya agad-agad ko ditong binira. Magahi-gahi talagang birahin kasi dako-dako na siya ng kunti. Grabe, mayan siklit na naman. Nagkagatan talaga sila ngayon. Master Gudo, umingisi na po ng dagway kaya nakahuli na po. At dito banda-banda sa mga puntong ito ay naguntol-untol at nagsalom-salom na naman yung aking pamataw. Nakiramdaman ko talaga dito at dahan-dahan bigla kong binira. Sumukol-sukol talaga siya. Nagbinirahay talaga kaming dalawa. Pagkabira ko dito at pagkatanaw ko ay malaki-laking gamay na po na mayan siklit. Pinasuya ko agad kay Master Gudo. Sabi na sa akin, wala may gamay kayo na. Gamay ba nga good size na kayo ni? Muntik mahapit na siyang mapalm size. Lumulurat talaga yung aking mata sa sobrang kalipay. At syempre agad-agad kong nilagay sa aking mahiwagang lagayan para magkasiyahan silang lahat dyan sa loob. Master Gudo, nagngisi na po ng dagway kasi nakahuli na naman. At sa mga puntong ito, hindi ko talaga inasahan yung mga pangyayari kasi dahan-dahan bigla mang binunlot yung aking fishing rod ng isda. Sobrang nagugulat at nakukuratan talaga ako dito kasi bigla mang bumunot-bunlot. Nagbinirahay na talaga kami dito sa mga oras na ito. Sumabot pa siya sa mga sagbot para naman na siguro ako'y magkamalisod. Pero pasensya ka na lang, hindi ka talaga makakawala kasi sakto kayog palina itong aking fishing rod. Kaya wala na talaga siyang ibang magawa kundi mang magpahuli na lang. At pagkadakma ko dito at pagkatingin ko ay isdang Magikarp pala yung nahuli ko. Sobrang lipay talaga ng aking dagway. Agad-agad kong pinapasuya si Master Gudo. Hindi ko talaga mapigilang magsayo-sayo at magkisi-kisi dito kasi hindi ko talaga inaasahang makakahuli ako ng Magikarp kasi bihira lang talaga kung makahuli ng isdang ito. Sumayaw-sayaw na naman dahil sobrang lipay ng aking dagway. At sa mga oras ito pagkabira ko ay may nahuli na naman ako ditong isda. At pagkatingin ko dito ay okay na po kadakon na mayan siklit. Grabe talaga pagkasirok ng mga isdang ito. Asa na kaya yun ng mga tilapia? At dito na naman may kumagat na naman. At pagkabunot ko dito ay dako-dako na po na mayan siklit. Akala ko talaga tilapia na yung kumagat pero pagkatingin ko dito ay isang mayan siklit naman dahil gihapon. Diyan ka na kasi malaki ka na. Tagad-agad rin sinundan dito ng malaki gihapon na mayan siklit. Nagsunod-sunod talaga silang pamaak. Grabe talaga nila kasirok. Hindi talaga mapigilang tumisngi at gumisi ng aking dagway. At pagkalingon ko dito sa kabila ay may kamaster din pala tayo dito na namimingwit pero uwi na daw siya kasi tanghali na. Mauna na raw siya sa amin. At pagkalingon ko rin kay Master Gudo ay nagkatawa yung kanyang dagway kaya dinuulan ko at pagkatan ako dito ay natagaan madinoon yung kanyang kigol. Siguro dahil sa sobrang gutom na yan Master Gudo kasi tanghali na kaya agad-agad ako dito nagsugba dito. Tamang sugba lang ako dito nga murag hapit na mga uling at paglingon ko dito kay Master Gudo ay focus pa jud sa doon og pamingwit. At sa mga ilang libong sandali ay ito na naluto na yung aming inihaw na sinugba. Naingon naman ning uling at agad-agad ko na rin kinuha yung aking sukang kahibulungan at inabrihan ko na rin yung aking baon na may kasama pang pulad na sobra sa kisungkap sa iring. At dahil ay sobrang kutas na talaga kayo na nagsimula na kami ditong mga on. Pasensya na talaga kayo sa aming isda Master kasi kinulang talaga ito sa apoy. At syempre Master kung umabot ka po sa part na ito tapos mahilig ka sa mga ganitong isda ay halika na dito kain na tayo.
Kamu. Daghang mga At pagkalingon ko dito banda-banda ay may dalawang whitey nga nag-aabang sa amin habang kami ay kumakain. At sabi ng isang aso, ya, tirhan mo kami ya kahit konti ya. Dito lang kami mag-aantay sa ibabaw ya kasi nahihiya yung aming dagwa ya. Sabi ko naman, okay. At sa mga punto ito ay nagligpit na kami ni Master Gudo para makauwi na. At ito na pala yung kanyang mga huli. At ito rin pala yung mga nahuli ko. Halos mga mayan siklid lahat. Napakatambok ng mga mayan siklid. Sobrang napakaayos na ito. Makakalipay na ito sa aking dagway. Makakalibre na naman ang pangulam. Maraming salamat po Master kung umabot ka sa part na ito. At pahingi lang po na isang share para malilipay at sumaya na naman yung aking dagway. Salamat!